Kasi may re-rehome tayo ngayon. Dadalhin natin siya ng Makati. Ang i-rehome natin ay si Dino. Ayan po si Dino. Yan. Yan po si Dino. Yan, si Dino. Yan. I-rehome natin kay Sir Marvin. Okay. Magandang hapon mga boy. Bakit ako nagbibideo na naman? Kasi may re-rehome tayo ngayon. Dadalhin natin siya ng Makati. Ang i-rehome natin ay si Dino. Ayan po si Dino. Yan. Yan po si Dino. Yan, si Dino. Yan. I-rehome natin kay Sir Marvin. Papasok na natin si Dino ngayon. Okay. Ang oras natin ngayon ay mag-aalas 4. December 1. Mukhang magandang pasok ng buwan ngayon. Sana tuloy-tuloy yan. 1 week wala eh. Ngayon lang, Friday. Pero, gano'n lang talaga, di ba? Siyempre, kwentuhan na naman tayo habang nasa daan tayo, ha? Kwentuhan na naman tayo. Okay. Mag-ready lang ako. At let's go na tayo. Okay, mga boy? Peace. Okay. Good afternoon, mga boy, uli. Dito na naman tayo sa Katipunan Extension. Siyempre, lulusot tayo ng Mindanao Avenue. Doon tayo dadaan na naman. Kala ko, yung Makati, dadaan tayo sa may bandang C5. Nabis ko na kasi yung mga ganong rehome ko eh. Yung mga rehome ko ngayon, karamihan dito po, dito sa ano, no? Dito banda sa mga Mandaluyong. Tandaan nyo si, tandaan ko, di ba? Si Madam ng taga Pasay sa may Villamor Air Base. Tapos si Madam ng taga San Andres Bukid. Di ba dyan siya? Ngayon, doon tayo sa may bandang Chino Roses, Makati. Doon yung condo yata nila sir. Doon natin ihahatid siya. Naalala ko na naman yung Chino Roses na yan kasi dyan tayo lumusot nung muntik na tayong pa-aksidente dahil nag-overheat yung motor natin sa highway ng C3. Puminto yung motor natin sa gitna ng daan. Kung sakaling merong sa likod na mabilis na sasakyan, wala na si Kuya Gilbert nyo. Or nandun tayo sa may gitna. Nag-decide ako na bumilid doon kasi nga, ano ko kung saan ako kakanan. Buti wala tayo sa gitna kung saan. Nandun yung mga mabibilis na sasakyan, di ba mga boy? Ay nako. Sa ngayon, wala pa tayo pang paayos ng ano natin. Pero nilagyan ko naman ng ng langis yung motor natin kasi pumunta nga tayo ng Malolos na nakaraan. Kaya nilagyan natin kasi baka mag-overheat na naman kasi nararamdaman ko parang wala na namang langis. Siguro naman di basta-basta mauubos ngayon. Papagawa kasi medyo kamahalan kaya langis muna yung bibili natin na 100 plus lang naman. Okay mga boy, galing ako kanina nga sa Bukawi, di ba? Nakita niyo naman nag-live ako, aga-aga ako dumating doon. Umising ba naman ako ng alas 2 eh. Umalis ako ng alas 3 eh. Nakarating ako doon, no? Alas 4 around 4 pa lang. Kaya madilim pa talaga. Hindi ako nakapag-hapyaw ng mga pets doon na kasi nung tinitingnan-tingnan ko yung pupwestuhan ko, meron ng pupwesto. Kasi doon ako pumapwesto sa dati kong pinipwestuhan nung una sa may kanto, di ba? Kasi kung nasa loob ako, daming kalaban eh. Saka wala rin tayong pwesto sa loob. Kanina nga, magandang loob si Kuya Jun, saka si Kuya Omar. Diba? Kuya Jun ng GR Rosario. May account ngayon, saka si Sir Omar
Kape di Barako. Tapos nakausap ko rin si Sir Chris Tampok na doon ako pinapapwesto. Sabi ko nahihiya naman ako kasi may mga sitsu silang dala eh. Kaya John meron siyang dalang sitsu, tapos si Chris Tampok din may dala rin siya. Ako sitsu naman ang dala ko, kaya hindi rin ako, nahiya naman ako pumwesto sa kanila. Kaya doon na lang ako pumwesto rin sa labas talaga. Nung nakita ko pwede na, pero pinapahalis ako kanina eh. Pag daw ako doon, kabisado ko naman doon eh. Papalisin ka, mas pwede kang bumalik. Hindi naman nila masasaway, bandang huli, ang dami na rin nakapwesto, hindi naman nila nasaway doon. Kaya pag umalis ka doon, may pupunta doon na sila, hindi na sinasaway. Kasi tanghali na rin naman na yun. Nananaway lang sila kasi pag sobrang maaga, marami pumapasok na sasakyan. Kung may mga taong nagtatanong ng mga pets mo, nakakaharang doon sa pagpapasok ng sa kanto na yon. Kaya nananaway sila doon. Kaya medyo tanghali na, puno na yung parkingan doon sa loob, kaya hindi na sila nananaway. Wala na sila pinapasok ng mga sasakyan. Medyo wala tayong doon, na talagang wala tayong sales. Pero na-reminisce ko yung panahon na nag-umpisa pa ako din sa Bukawi. Alam niyo naman, doon tayong nagbenta ng ating mga pets. Sabi ko, medyo may pagkakaiba na rin na konti, pero ganun pa rin naman. Sabi ko, dati, ito lang ako Kala naman sobrang tagal na nakakaraan itong taon din yan, di ba? March. Mga March, April, yan. Doon tayo madalas eh. Doon nga ako, sabi na alam ko kuya, napapwesto na naman daw ako. Kala nila, vlogger na lang ako eh. Sabi ko, hindi Siyempre, nagawa ko lang naman ng pagiging vlogger kasi nandun naman ako sa pet transport. Nandun na tayo sa pet market eh. Bakit hindi pa natin gawin kung kaya naman natin gawin, di ba? Kaya hindi ko naman masyadong kinakarir na halos lahat pinupuntahan ko. Dalawa naman ang dahilan kasi alam mo na, hindi naman natin lahat tropa. Medyo nahihiya pa tayo. Alam mo naman willing sila, hinihintay lang ako lumapit. Siyempre, mapapagbigyan naman tayo. Pero ako lang mismo yung nahihiya. Nahihiya pa, di ba? Alam naman, di pa tayo ganun daming subscribers. Saka sakali, hindi pa tayo masyadong makakatulong para i-promote yung kanilang mga pets. Kaya doon tayo sa medyo sa willing, syempre, at the same time, doon sa medyo maliliit na napapagbigyan tayo. Tagal ng traffic mga boy. Yari. Balik ako maya. Okay mga boy, papasok na tayo sa Mindanao Avenue. Sobrang traffic pagpalabas ko ng Katipunan na extension. Sobrang traffic sa U-turn sa ilalim ng overpass. Ay, underpass pala. Yun nga, wala tayong sale kanina doon sa Bukawi, pero okay lang, enjoy naman tayo. Aga din naman tayo umuwi. Alas 10, umuwi na ako. Kasi mainit na eh. Kawawa naman si Yensa kasi si Lee. Yan dala ko kanina. May nag-inquire kay Lee saka kay Yen, kaso lang, hindi na tumuloy. Pero okay lang, ganun talaga. Malamang-lamang, sila na naman yung dala ko sa Proto next week. Ay, next week, itong Sunday. Sila ang dala ko. December. Ano mga boy? Mga target na ba kayong mga pets na bibilin ngayon o ibang ririgalo? Pang-ririgalo sa sarili, relatives, o sa mga jowa nyo. Maging maingat mga boy siguraduhin na vaccinated. Diba? Yung medyo alam nyo naman na na yung price, masyadong barat kasi baka mamaya ibigay sa inyo yung order na ni Lord.
Yung order na ni Lord. After 3 days, order niya na. Diba? Ganon. Tingnan niyo yung vaccine. Mas maganda o nasa 2 pataas na yung vaccine. Pero isa okay na rin yun. Basta importante sure kayo. Alam mo may totoong vaccine. Either man breeder shotgun or vet. Okay lang yun. Basta alam nyo na totoong may vaccine yun. Yun nga lang, minsan, mga seller na sasabihin, meron, pero wala naman talaga. Ang problema pa, may bibigay pang vaccine card na meron nakalagay na sticker ng vaccine, which is minsan, hindi naman totoo. Diba? Malas lang. Diba? Pag alam nyo naman medyo kamahalan talaga ang hinahanap yung dog ng breed ng dog, baka ano kayo ng medyo certain amount, hindi yung porket na merong mas kurang mura ano kayo, alam niyo naman pag mura, masyadong mura petchangki na yun pero halimbawa Shih Tzu, petchangki nakakita kayo ng 2,000, magtuda na kayo dyan, 2,000 Shih Tzu sa petchangki pa. Para sa akin walang ganun siguro meron kung hindi sa petchangki yan, sa galing sa mga breeder, pero hindi ganun kalaki rin yung hindi rin ganun kababa ang amount nun ang mga breeder kasi maramihan yan, papakyawin mo ng 5, 6 mga dogs nila, pwede ka makakuha at the same time wala talagang vaccine yun, bahala na kayo. Yeah. Pero usually talaga sobrang baba nun, walang ganun din. Saka syempre bata pa yung mga yon, delikado, wala pa masyadong mga vitamins o ano man yung mga yon. Kukuha kayo ng mga 2 months and a half na o going to 3 months na para kahit paano sure na meron ng pwede na mabuhay. Nabutan na tayo ng rush hour mga boy, traffic na to, ay nako. Pero ganun talaga, mas safe ang mga dogs pag ganitong oras mo prairie home o pet transport. Dahil hindi mainit. Kung ikaw ay nakakotse, okay lang, safe. Pero pag nakamotor ka lang, syempre ganito ang pinaka-oras 4 pataas mga boy, 4 PM pataas yan, hindi na masyadong kalimutan. Or minsan umuulan, pero minsan syempre sa area hindi naman parehas ng area yung umuulan, di ba? Akala nyo umuulan pala sa bandang Caloocan, pagdating mo ng bandang Makati, nako ang sobrang araw, di ba? Yari, wow ang papi, lalo na ganon, init, ulan tapos init, nako nakakasakit ng papi. Bali, hindi tayo masyado magdadaldalan dito mga boy kasi chinek ko yung aking cellphone nasa 68% na lang. Baka magka-problema tayo mamaya, malobat ako hindi ko pa natutunton yung location ng buyer natin. Patay tayo dyan, diba? Kaya baka mamaya putulin ko muna yung kwentuhan natin, focus muna ako sa pagdadrive para makasave tayo ng battery. Yun nga mga boy, medyo let's tayo din Monday to Thursday at ngayong Friday. Actually si Sir Marvin, ano na yan, ilang araw ko nang kausap. Ang in-inquire nga niya si Lee. Kasi gusto talaga niya lalaki. Kaso lang, hindi yan nagustuhan ng girlfriend. Ngayon, syempre,
Nung nagkaroon tayo ng panaybago, pinaward natin yung mga picture, mga videos ng available natin. Update natin siya. Eh, kanina lang nag-confirm na gusto niya talagang kunin si Dino. Kaya yun, let's go! Let's go! Sana bukas makapunta ako ng Malabon. Kamaya kasi anong oras na rin ako darating. Pagod na rin. Kaya yun. Pero sana ano tayo. Siyempre, gigising na naman tayo ng maaga doon. Malapit lang naman yun, Malabon. Pero ganun pa rin. May effort pa rin tayo. Gusto ko magdala ng ng puppy doon para magbenta. Pero sabi sa akin, huwag daw kasi pakyawan daw doon eh. Paparating lang daw yung aking dog doon. Mag-vlog na lang daw ako kahit pa. Siya nga pala sana yung bago matapos tong December mag 500 naman ng mustaboy natin para kahit paano naman medyo may recommend na tayo ng YouTube. Pasensya na kayo sa mga video ko ha, medyo masyadong maiksi. Nga pala ay nag-comment sa akin dyan. Sabi niya, sir, kung pwede sana pakihabaan yung video mo kasi masyadong maiksi. Ang masasabi ko lang, tama naman si sir, nabibitin talaga kung kayo yung ganyan din yung nararamdaman nyo hindi ako ng pasensya sa inyo. Dito na pala tayo sa Trinoma, sa kanan natin Trinoma, sa crossing tayo, kumanan tayo SM, pag kumaliwa tayo papuntang Circle yan, pag tumiretso papuntang parking lot yan ng Trinoma. Yun nga, maiksi yung natin, video natin. Kasi pa isa-isa lang tayo ng sealer na binibidyohan. Minsan dalawa, lalo pag konti lang naman yung puppy. Pero kadalasan isa talaga. Kasi gusto ko sa video na yon siya lang talaga. Nakapokus lang talaga sa kanya yung video na yon, sa mga puppy niya. Then pagdating sa thumbnail, picture niya talaga makikita. Diba? Pag nakita nyo sa YouTube, na-search na yung aking YouTube channel, nakita nyo yung mga videos ko, makikita nyo agad sila. Diba? Kaya maiksi lang talaga yan. Pag dalawa naman sila, dalawa rin silang naka-thumbnail. Diba? Dalawa rin silang picture na doon sa front. Pagka tatlo, masyadong marami yon, pero isa pero ako nun. Salamat pala doon sa always na nagre-react, nagko-comment. Nakalimutan ko lang yung pangalan ni Sir. Si Sir pa nga yung nag-comment doon sa isang siya yung sumagot doon sa isang nag-comment na nagpapahanap sa akin ng crossbreed. Tinatanong niya yung mga pets ko kung crossbreed daw. At siya pa nga sumagot sabi niya hindi crossbreed ang binibenta ni Kuya Gilbert. Puro po yan pure. Ayos. Salamat po sa pagsagot dun sa nag-comment sa akin, pero wala naman ibig sabihin din yung tanong nun regarding me, diba? Lagi siyang nakikita ko. Tapos sa Facebook din, pag nagpo-post tayo, meron din tayong isang tagang laging naka-react o laging nagko-comment doon sa mga post natin. Salamat po sa inyo ha. Hindi ko kayo makakalimutan. Kasi simula nandiyan kayo.
Ngayon, ngayon, naalala ko yung sarili ko kanina doon. Diba? Sabihin niya, masyado naman yata ang mano si Kuya Gilbert yun. Siyempre naman, diba? Nag-start tayo ng March itong taon na to. Kasi wala pa talagang Ashken Kennels. Talagang gumawa ako ng separated FB account ko para dyan sa Ashken Kennel na yan. At nag-umpisa tayo sa number 1. Diba? Sa ano, one follower. Hanggang umabot na ng ngayon na magwa 1-3 na siya. Diba? Pa, hindi biro yun ha. Kasi, minsan ang dami rin mga kung ano-ano mga ano sa'yo nag-friend request. Parang hindi naman related sa ano. Para alam yun ha, maraming dami account scammer na umaano sa'yo. Hindi ko rin yung na-unfriend ko yun. O na-unfollow ko. Natanggal ko yan yung mga followers ko. Hindi naman sila makakatulong eh. Nang-uurat lang sila eh. Diba? Yung mga legit lang natin ng mga taga-suporta natin. Diba? Kahit yung Mustaboy na yan, YouTube channel natin, di ba? Kung nag-umpisa tayo na wala talaga yan. O ngayon, kahit medyo malayo pa sa 1,000, kahit pa ano, magpa 500 na. Nasa 377 na tayo. Diba? Very thankful sa mga ganyang nangyayari. Diba? Willing to wait. Hanggang dumaan sa tamang proseso. Siyempre, ang pinaka-focus pa rin natin sa pet market mag-seller, mag-seal, magbenta. Secondary na lang yung ano tayo, mag-vlogs. Then, nakakuha ng pet transport sa mga tropa, di ba? Tagal-tagal na rin ako walang pet transport ha. Okay lang din. Kasi medyo hindi maganda ang kalagayan ng aking motorcycle. Ano pang mangyari sa pets, di ba? Nagja-jogging. Ganda talaga yung pagja-jogging ng mga boy, no? Talagang nakakalakas ng stamina mo yan. Maganda sa baga. Ano mga boy, pagdating ko sa East Avenue, sa may Jimmy, medyo titigil muna natin yung daldalan natin. Ako lang pala. Ako lang pala dumadaldal. At babalik ako pag malapit na ako dun sa pupuntahan natin. Para makasave tayo ng ating battery. Mahirap na baka mawala tayo ng communication. Hindi ko pa naman screenshot yung address. Tapos si sir alam ko pag ganitong oras panggabi yata si sir, kaya pwedeng hindi siya basta-basta makapag-reply sa akin pagka yun, kakanan na tayo. Natatandaan niyo yung kwento ko regarding dun sa kauna-unahan kong pets na magkasama kami ni Mrs. Ang galing sa Santa Ana. Dahil din sa kliyente namin. Kasi nga, napansin ko mag-isa lang si Mrs. sa bahay. Kaya, nung time na yun, buntis siya sa panganay namin. Sila siya sa bahay, tapos stayin nga ako, bigla lang ako umuwi. Naawa naman ako sa kanya. Sabi ko, kuha ako ng mahalagaan niya. Yun, hindi ako ng tuta dun sa kliyente namin, pinagbigyan naman tayo. Ay, actually, hindi ko siya hiningi, biniyaran ko kahit paano pala, 500. Kasi bawal sa amin yung mangingi sa mga kliyente.
kasi vapor yun eh. Kaya binayaran ko. Yun. Kaso lang, masama ang palad, yung time na nanganak na si Mrs. mga ilang buwan, eh nag-decide na rin kami na na alisin siya sa bahay kasi doon na rin nag-umpisa rin siya mag-create ng garapata. Tapos may bata nga kami kasama, syempre yung aking baby kasi first baby natin si Ken. Kaya nila ako sa branch, nailipat ako sa Baliwan, nila ako sa branch. Pakabait nun. Sabi nga ng mga staff ko, minsan pag nag-iihaw-ihaw kami dun eh, nandun lang nakabantay. Hindi ko na alam ano nangyari sa kanya kasi mga ilang months na ilipat din ako. Yan. Hindi pala mga boy. Yung first pet pula namin nanggaling sa Pulang Lupa. Yun, kaya nga nakwento ko sa inyo nang nag-deliver ako ng pet transport ako ng Shih Tzu kay ni Boss Jun. Yun, bandang tramo. Yun. Tapos, yung nawala nga ako sa Baliwag, mapanganak ni Mrs. Nilipat naman ako ng Santa Ana. Yun. Sorry mga boy, no? Matanda na talaga sa yung birth yun. Medyo may mga nakakalimutan na. LTO. Please sabi nyo, nandito na tayo. Yun, no, nandito na tayo mga boy. Ko. Laay pala. Ang taas pala. Kay sir lang. Ay, may fast food pala dyan. May convenience store. Okay. Pero pasok na. Aw. Good evening, ma'am. Medyo natagalan ako. Nauna pala yung bag ko. Okay. Good evening mga boy. Oras natin